Videos that will make you wealthy and debt-free. Nagpaplano ka ba na mag-umpisa ng sarili mong negosyo? Or you are a current business owner and you want to increase your chances of succeeding? Kung gusto niyo malaman kung ano po ang 7 future trends itong taon na ito, you got to watch this video. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pag-support sa channel na ito. As the world continues to change and evolve, alam mo, the one thing that I realize, the only thing that is permanent in this world is what? Change. Whether you're just starting as an entrepreneur or meron ka ng negosyo, pag ikaw hindi ka nagbago at hindi ka sumabay sa trend, pag-iiwanan ka at baka pwede magsara ang negosyo mo. Kaya huwag na tayo patumpik-tumpik. Game na ba kayo na maunawaan? Ano ba ang 7 future trends na kailangan nating tignan? So, number 1. Trend is, whether you like it or not, what we call as increased global competition. Nagbabago na po ang buong mundo. Yung global population po, syempre, dumadami na rin po ang tao. And then, ang kailangan po natin intindihin at unawain, ang kalaban po natin, hindi lang po ang ating taong nakapaligid dito sa Pilipinas, even abroad. Oo, abroad. Like for example, ito lang, pag bumibili ka sa Shopee at Lazada, napapansin nyo, minsan pag umorder ka, sinasabi shipping from overseas. Ibig sabihin po niyan, ang mga binibili nating produkto dito sa Pilipinas ay hindi na po galing dito sa Pilipinas, kundi siniship pa yan from abroad para ibenta po sa atin dito. Kaya nga, it's very important, no? You are not just competing locally, but you are competing globally right now. Kaya nga, para kayo ay magwagi lahat ng mga SMEs, dapat isipin mo ang kalaban ko, hindi lang local, pati global. So I want to challenge you to think global. Ano ibig sabihin niyan? To think globally but also to compete locally. So ask yourself, how can you produce globally accepted products pero local pa rin ang approach at strategy mo? Number 1 trend. Number 2, there will be an increase of using technology. Hindi mo na talaga mapipigilan ang globalization at internet, yung paggamit po ng internet. Alam niyo, technology is transforming the way we operate in business. Alam mo, dati, naalala ko tuloy, nung nag-umpisa kami magbenta online, minamanual pa namin po lahat ang mga dinideliver. Name, address, pinifill up namin, tapos sinalagay namin sa parang pouch. Pero ngayon, automated na. Piniprint na lang sa waybill, binabaril na lang. Gano'n. Alam mo, manual takes longer time and then pag manual, prone to human error kasi sinusulat. Automation is faster plus less mistakes kasi nga wala ng human intervention. Kaya nga, ang tanungin ko na natin sa sarili sa pagnenegosyo, makinig kayo ha, how can you make technology, make your operation easier and faster? How can you automate or systemize the things that you are currently doing? That is the second trend. Third trend is the increased focus on innovation. Whether we like it or not, the only thing that is again permanent in this world is change. It's either you innovate or you evaporate. You do not change, you become extinct. Eh kung ikaw po ay nasa offline, ang kalaban mo ay nasa online na. Diba? Kaya nga ito lang ha, pag nasa offline ka, titignan nyo, high startup cost. Tapos kailangan mo ng space. Tapos nagsasara tindahan mo. Sa online, no space, zero cost, unlimited po ang pwede mong bentahan, di lang sa area mo, kundi nationwide, even worldwide, open ang shop po ng 24/7. Kung gusto mo talagang lumakas ang benta mo this year, go online. Pag wala kayo sa online, maniwala kayo, mawawala negosyo nyo kasi yung competition na nandun. Number 4 trend that you should look out also this year is increased use of data analytics. Paano ka ba gumagawa ng decision based on your marketing and strategy? Sa palagay ko, feeling ko, ito yung feedback ng isang customer. No. You should base your decision-making process on data. It should not be based on thinking and feeling. Actual numbers versus estimated numbers. Ilan ba yung nagbibisit? Ilan ba talagang bumibili? Ilan ba yung mga hindi na bumabalik? Kailangan alam mo yun when you want to make decisions based on numbers and data, and you will be able to sell more if you know what you should eliminate and what you should retain and focus. Does it make sense? Lalo sa mga tao na nagnegosyo, alam mo kung ano ibig ko sabihin. Katulad sa mga books na binibenta ko, I have 15 titles, pero alam ko kung ano yung bumibenta. Kaya last year, nung papasok kami ng 2022 to 2023, tinanggal na po namin yung mga books na hindi masyadong nagbebenta at nakafocus na kami kung ano yung bumibenta based on data and analytics. Okay, before we continue, syempre batiin muna natin ang ating mga friendship, si Han Usop, syempre Melissa Pilos at Glenda Corda. Nagpapa-shoutout sila. Let's go to the 5th trend, the growing importance of digital marketing. Ay, naku mga friendship. Alam mo, ang pagbenta na sa social media ay talagang natural na yun. Ang tao po, mas madalas na tumitingin na po sa internet. Di ba, bago tayo bumili ng produkto, anong behavior po natin? Ang behavior po natin, IGMB. Anong IGMB? Google Go, baby. So kung kayo po ay malakas sa online, malakas ang chance nyo to be successful. Pag kayo ay, naku, wala pa kayo digital marketing. Oo, wala kayong Facebook, wala kayong TikTok, wala kayong YouTube, ay, naku, mahirapan po kayo. So importante po, go where the market is. If you are not there, you know what will happen? Your competitors are there. Yes, kanino sila bibili? Sa'yo o sa kanila? Siyempre sa kanila. Ito lang ang challenge ko po sa mga SMEs at mga nagnegosyo na, create and boost your online presence. And if you need help on this, mga friendship, huwag kayong mag-atubili. Drop me a PM. PM mo na lang ako. O i-message nyo ako kung kailangan nyo ng tulong magpalaki ng inyong social media. Tutulungan ko po kayo. Let's go to number 6 is greater focus on personal branding. Ano ibig sabihin? Masyado na pong maraming competition. Maraming nagbebenta online. Ang question is, how can you stand out? How can you be noticed? Kaya ganun din sa amin. Di ba? Marami naman nagtuturo sa finance. Kagalingan na lang po. Pero what makes me so unique aside from me being cute? Because the way when I communicate, I can take something that is very complicated and make it very simple for you to understand. Kaya nga, importante na pagpakilala kayo. Ikaw nga dapat maingay ka na talaga sa social media. Pagka ikaw ay nakilala na sa social media, you will be at the top of their mind. So build a strong personal brand in order for you to stand out and not to sell to your customers but attract your customers. And last but not the least, the trend. Number 7 trend na kailangan natin tignan this year, kung gusto nyo talaga maging successful, is the greater use of remote work. Alam mo, marami na po kasi nag-work from home. Oo. Kung pipilitin nyo pa rin yung tao na pumasok po para kayo ay mag-operate, baka medyo mahirapan na po kayo. Kasi ang tao po ngayon, lalo na yung mga magagalingan, gusto na po nila na may freedom. May freedom sila of time and choice. Imagine mo kung magta-travel ka ng 3 to 4 hours per day, magkano po ang oras na sayang mo? Diba? 3 hours times 20 days, that's 60 hours. That's almost 3 days in a month. You're stuck in the vehicle in 1 month, nagta-travel ka. Alam mo, ang gagawin ng tao, they would choose for lesser pay, pero at least nasa bahay sila. And ito lang po mga friendship. Me and my team, we've been operating for over 12 years and we've been working from home for over 12 years. Ang daming advantages eh. Bakit?
po. Number one, for the side of the work from home, hindi na sila nag-travel, saving time, tapos hindi sila bumibili ng pagkain, hindi sila bumibili ng mamahaling kape, di ba? Kasama pa nila pamilya. And on my end naman as a business operator, very affordable, and then no fixed cost, and then I get the best talent, di ba? Ito po yung tinatawag na rise of the gig economy. Grabe. As an entrepreneur, pag-isipan nyo this year, outsourcing. Outsourcing is the key. Ulitin ko, isa-isahin po natin. Trend number one is increase global competition. How well are you competing globally and locally? Number two, use technology. Nag-increase na paggamit ng technology. Kayo ba ay manual pa or automated na? Number three, nakafocus pa kayo sa innovation. Offline pa ba kayo or online? Number four, pag ikaw ay gumagawa ng decision sa kumpanya based on feeling or data. Number five, ikaw ba ay nasa social media na in terms of digital marketing or wala pa kayo? Number six, ikaw ba ay may personal brand or corporate brand na pinapalakas mo? And number seven, are you already using the power of remote work or tinatawag nating work from home setup para makatulong ka sa empleyado mo at mapababa mo ang iyong expenses or operational expense? Now, the decision is in your hands. Sasabay ka ba? O mapag-iiwanan ka? Susunod ka ba sa trend? Or magpapasagasa ka sa trend? Willing ka ba mag-evolve at mag-move out of comfort zone mo? And if you're saying, Chinky, yes, I'm willing to go out of my comfort zone already. I'm willing to adapt to change. Kailangan ko na talaga maging online, but I don't know where to start. I'm Mr. Gerald Bautista. I will be your speaker for tonight. And pag-uusapan po natin, sino nga po ba si AYS? Paano ito makakatulong sa atin? At the same time, paano natin ito magiging livelihood, no? Or income generating platform para po sa atin. Okay, so ito pong ating pag-uusapan ngayong gabing ito ay may kinalaman po sa pagnegosyo ng technology. Yan, kagaya nga po ng sabi kanina ni Mr. Chinkitan, na napakagandang opportunity kung ang negosyo mo ay may kinalaman sa technology at the same time nagsosolve ng problema. Tama po ba? At hindi lang po problema ang nasosolve, no? Ang kagandahan din po nun dahil may technology na nakasolve ng problema, meron pa mga tao na bibigyan ng trabaho. Ayan po yan. So yung mga questions po ninyo, isulat nyo po muna sa inyong mga notes, right? Maski note nyo po sa inyong phone or pwede po sa mga papel. At mamaya po, sasagutin po natin lahat yan pagkatapos ng ating presentation. Alright? So, nandyan po mamaya si Sir Rian, our Chief Operations Officer. Siya po ang sasagot ng mga katanungan po regarding AYS. And ngayon po ako naman, my goal this night is to share to you ano nga po ba ang kagandahan ng konsepto ng AYS at paano ito makakatulong sa atin. Okay? So, ready na po ba ang lahat? Okay. So kung ready na po ang lahat, simulan na po natin ang ating presentation. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa online booking space ng ating bansa. Ibig sabihin po nun, ito po yung klase ng mga nangyayari sa loob ng ating app. Ayan, o sa loob ng ating smartphones. Ayan po yun. So sino po dito ang nakapag-try na makapag-book online? Ayan, o makapag-try na ng mga online booking or familiar sa mga online booking. Alam niyo po, ladies and gentlemen, in order for us to understand yung future at yung opportunity na nasa harap po nito, syempre, kailangan po muna nating lumingon sa nakaraan, di po ba? Ayun po yun. So, atin po pag-usapan, ano nga po ba yung mga predecessors ng online booking space dito sa Pilipinas? Ayun po yun. So, una-una, ang Grab po ang nag-start ng online booking platform dito sa ating bansa. At ito po ay galing sa Malaysia. Ano? At ito po, ay nagsimula sa Pilipinas ng 2013. Ang ginawa po ng Grab, siya po ay ang nag-disrupt ng local toxic taxi culture dito sa ating bansa. Ibig sabihin po niyan, kung dati, pag tayo sasakay po tayo ng taxi, meron munang konting interview, pag hindi tayo nakapasa, hindi tayo makasakay ng taxi. Tama po ba? Meron po bang nakapagtayo na dito? Yung tatanungin ka, saan ka pupunta, magkano binabayad mo doon, di ba? Okay lang ba magdagdag ng 300, di ba? May mga ganyan. Kaya ang mahal-mahal talaga mag-taxi noon. Kasi problema pa, yung driver, minsan masungit. At the same time, yung nasakyan, amoy yosi minsan. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po sa Grab, inalis niya lahat yun. Ang ginawa po ng Grab is, malinis na nasakyan, amoy bago, mabait na driver, at hindi namimili the moment na sumakay ka. Kasi bakit nakabook na? Ayun po yun. Kaya, Grab is very synonymous sa buhay natin mga Pilipino na napalitan na niya yung term for transportation. Halimbawa po, dati, noong panahon ng 90s, no? O noong mga year, actually mga ano yan mga 80s and 90s. Pag kami mga magkakaibigan na nagkakentuhan, sige, punta ako dyan, magta-taxi na lang ako. Ayan, tama po. Ngayon hindi na uso yan. Sige, mag-Grab na lang ako papunta dyan, madali lang yan. Di ba? May mga ganyan ako. Kumbaga, yung pangalan ng Grab, nakadikit na siya into conversations and actually it's part of the culture na. Tama po ba? At alam niyo po mga kapatid, hindi lang po yan. Nandiyan din po ang Lalamove na kung saan nag-disrupt naman ng slow delivery dito sa ating bansa. Ayan, how many among you ang nakapag-try na po na mag-book sa Lalamove, di ba? Ang bilis at ang convenient. At kagandahan po niya, nandiyan din ang Foodpanda na pwede ka rin online booking ng mga pagkain at dinisrupt po niya ang sloppy food delivery dito sa ating bansa. Na kung dati, naliligaw yung rider dahil wala nga pong mapa at inaabot na lang 1 oras, 2 oras bago dumating, malamig na yung pagkain. Dito po sa atin, ang maganda po niyan dahil po sa Foodpanda dito sa Pilipinas, yan po, mabilis na lang, within 15 to 20 to 30 minutes, darating na ang pagkain mo. Siyempre, nandiyan din ang Shopee. Sino ba naman ang hindi may kilala sa Shopee? Tama po. Na siya naman ay nag-disrupt ng high pricing o yung mga patong-patong ng mga produkto na binibenta sa merkado. So ngayon, nagkaroon po ng chance ang mga Pilipino na makabili ng better pricing opportunities, no? Kumbaga po, kung tayo po ay mag-check sa online or pwede mag-offline, kung mas mura sa online, edi mag-online na lang. Tama po ba? Ayan po yun. At ito po ay galing sa Singapore noong 2015. Alam niyo po, itong mga pinag-uusapan natin ng mga apps na to, hindi naman po talaga sila sikat pa bago mag-pandemic or papasikat pa lang sila. Tama po ba? Pero meron pong nangyari. Nagkaroon po ng tinatawag na bali-balita na magkakaroon na meron daw na sakit at the same time nagkaroon po ng pandemic at lockdown dito sa ating bansa. At karamihan po sa ating mga Pilipino, halos lahat po ng sambahayan sa Pilipinas ay napilitan mag-adapt sa digital space. Tayo po lahat na-introduce sa digital space dahil pag di natin nagawa yan, hindi tayo makakausad ng buhay natin. Tama po ba? Kaya, dahil lahat nag-smartphone na, dahil doon po nag-aaral ang mga bata, tama? Doon din tayo ma-order ng pagkain, doon tayo nag-online shopping habang sa bahay, at doon din tayo nanonood ng mga paborito natin mga palabas, at doon tayo nag-aaliw-aliw gamit ang social media. Lahat po tayo natuto ng gumamit
gumamit ng smartphone. Actually ka po kahit po yung mga senior citizen, nag-i-smartphone na din. Tama po ba dati? Hindi. Pero ngayon napilitan silang lahat. Ngayon ang kagandahan po niyan, sumikat din syempre yung mga pwede mong i-connect sa smartphone, which is ito po mga apps na ginagamit po natin. Pero alam niyo po ba, because of this scenario, dahil tayo po lahat ay na-involved sa online bookings or sa digital space nga po, napansin natin yung trend, kung nabubook na ang transportation, ladies and gentlemen, at pwede ka na mag-book ng pagkain, at pwede ka magpa-deliver, at pwede po tayong mag-online shopping, ano po kaya ang next na ibubook ng mga Pilipino na kung saan ating tatangkilikin? Kaya tama po ba kung lahat ng mga yan, mga predecessors natin sa online booking space ay nagagawa na, ano kaya yung hindi pa? Tama po. So, doon po natin na-invento ang concept ng AYS. Ayan. Ang AYS po, ladies and gentlemen, ay isang klase ng online booking platform na pwede kang mag-book ng mga trabaho at mga serbisyong skilled at professional man na iyong kailangan. Ayun po yan. At pwede po kayong magnegosyo dito sa aming space. Ayun po yan. So, explain ko lang po kung ano nga po ba ang mga kagandahan nito. Pero bago tayo makarating doon sa topic na yan, ay syempre pag-usapan po muna natin bakit nga ba nag-start ang AYS. Actually po, naniniwala kami na ito po ang next big thing sa online booking. Ayun po yan. Ibig sabihin po yan, next na mauuso at isa sa pinakamalaki na industry size ng online booking na mangyayari sa ating bansa. Simula po noong 2021 kami na po ay nag-aral at nag-develop ng ating platform at naniniwala kami na ang negosyong ito o ang platform na ito ay nasa right timing. Bakit? Hindi mo na kailangan pang turuan ng mga Pilipino gumamit ng smartphone dahil halos lahat tayo marunong na. Sumunod, meron itong sustainable market na pwedeng tumagal ng more than 50, 60, 70 hanggang 100 years. At ang kagandahan po nito, ang EYS po ay nagpo-promote ng safe, secured, at meron pong variety of options pagdating po sa lahat ng klase ng market. Ibig sabihin po niyan, tayo po ay nag-cater mula po dun sa low end hanggang mid end hanggang luxury o high end market. Ayan po yan. Meron tayong mga service provider na compatible sa mga market na ito. Ang kagandahan po niyan, naniniwala din po tayo na dito sa ating opportunity pinapasok ay meron pong tremendous growth. In fact nga po, nagkakaroon po ng pagtaas ng urbanization dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dumadami po yung mga areas na nagiging urbanized at dumadami po lalo at parami pa lalo ang middle class sa ating bansa. Ibig sabihin, tumataas ang buying power ng mga Pilipino. In fact, makikita niyo po yan, marami mga nagsusulputan na ngayon ng mga comfort foods, di ba? Na magulat ka, may sobrang mahal, may sobrang mura, kagaya ng mga milk tea, ng mga coffee shop, na kung saan isang presyo ng milk tea, 2 kilong bigas na. Tama po ba? Kumbaga maraming Pilipino ang nai-involve into getting these kinds of comfort foods na patunay na tumataas talaga ang buying power natin. At alam niyo po, out of 100 million Filipinos, 83% po dito sa atin ay marunong gumamit ng internet. Ayan po yan. At out of 100 million Filipinos, mga kapatid, 74% naman po dito ay smartphone users. Ayan po, ganyan kalaki ang market po natin. Million. Ayan po siya. At syempre, tayo mga Pilipino daw po ay technological ready. Ibig sabihin, marami sa atin ang involved na sa paggamit ng social media at paggamit ng online transactions o paggamit po ng online payments. Ayan. So karamihan po sa atin na introduce dyan sa Maya, GCash, tama na pwede kang mag-pay online. Tama po. And syempre, alam niyo po ba na for the next 10 years, ito pong growth natin sa urbanization ay tataas pa. Ayan po, at nag-expect pa ho na mag-project pa ng 60% more. Ayan po siya. Ngayon po mga kapatid, to discuss the industry size na pinag-uusapan natin, alam niyo ba kung gaano ka big time itong ating topic for tonight? 781 billion lang naman na industry size ang ating pinag-uusapan. And take note po, wala pa pong nag-digitalize sa mga ito. Ibig sabihin, wala pang nagko-consolidate na isang app. Pwede ka lang mag-book ng mga yan. Ayun po yun. And to give you the proper data kung gaano kalaki itong pinag-uusapan natin, kung nalalakihan ka na sa tatlong ito, mga kapatid, kung nalalakihan ka na sa Courier Express and Parcel Delivery, ayan, na nasa 75.8 billion. Alam natin kung anong kulay yan, di ba? At anong app yun? At sa online food delivery naman, ayan, kulay pink na nasa 247 billion. At sa ride-hailing naman na kulay green with food delivery and actually, ito, at lahat ng klase ng ride-hailing meron na sila ngayon, 262.7 billion at makikita natin ang ganda na natutulong nito at laki ng industriya nila, mga kaibigan. Ito po pinag-uusapan natin ngayon, gabing ito, ay ganito kalaki. Ayan. Di hamak ho na napakalaking potensyal at kayang i-times 4 o i-times 7 pa yung nakikita natin sa ating mga predecessors na online booking platforms. At ang kagandahan po niyan, imagine po ninyo, paano kung magiging kasama po namin kayo na i-digitalize yung industry na yan. Ayan. Kumbaga ho, pag dumating na sa punto na kasing sikat na tayo ng mga predecessors natin, gaano kaya kalaki ang maitutulong nito sa bawat Pilipino. Ayan po yan. So, ibig sabihin, kung promising yung una ko pinakitang tatlo at nakakita tayo ng resultang maganda sa kanila, ang tendency po niyan is, mas promising itong topic natin tonight. Ayan, tama po. Ngayon po mga kapatid, ano naman yung mga problemang sinasolve ng ating app na may kinalaman sa services industry? At bakit ito ang solusyon na nakikita natin na pwede natin i-apply sa buong Pilipinas? Una-una po, meron pong malaking problema sa pag-avail ng mga serbisyo. Ayan, sobrang inconvenient. Ano, kumbaga nandun pa rin karamihan ng mga Pilipino, kahit digital na po ang karamihan sa atin, kumbaga nagso-sourcing pa, nagka-traditional way pa para makahanap ng kanilang trusted providers o ng trusted services. Ano ho? Ngayon, ang maganda with AYS, isang app na lang, kita po ninyo lahat ng mga registered service providers na malapit sa area ninyo, na hindi mo na kailangan abutin ng 1 linggo, 2 linggo, para makahanap lang ng isang magaling na service provider at pinagtanong-tanong mo pa. Ayun, hindi na ganoon. Isang app na lang, isang pindot na lang, kita mo na. Ngayon, ang kagandahan po nito mga kapatid, una-una po sa lahat, syempre, ay pangalawa po sa ating topic, ay yung lack of reliable service providers. Actually po, sa traditional way, kailangan subukan mo muna si service provider para malaman mo kung quality ba talaga ang gawa niya. Pag hindi, charge to experience. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po, dahil tayo po ay nag-revolutionize ng service industry, ngayon po, meron na tayong tinatawag na transparency on service quality. Ano pong ibig sabihin nun? Naalala niyo po, pag bibili kayo sa Shopee, di ba? Meron po kayo mga bibili na produkto, bago mo i-add to cart, i-check mo muna ang
reviews. Ayan, tama po ba? Meron po ba gumagawa din dito? So, sinecheck mo how's the product, tama? How's the logistics niyan, pagdating, maayos ba? Wala bang mga basag-basag. Ngayon, sa service industry, wala pa pong gumagawa nun na nagba-vouch na, ito, si kuya ganito, magaling to, maaasahan to. Wala pang gumagawa po niyan. At agadahan po niyan, ang good news dito po sa AYS tayo, ay mayroong reviews and ratings section na mababasa mo lahat ng mga naging past clients niya. At ang kagandahan po nun, magdadagdag ng trust and confidence for the next clients na paparating. Ayan po yun. Ngayon, ang kagandahan din po, isa rin po sa mga problemang sinasolve po natin ay, syempre, ilagay na rin po natin dito yung safety and security concerns. Ayan. Minsan, nagdududa ka pa kung papapasukin mo ba sa bahay mo yung maglilinis ng aircon o bubuhatin ng aircon. Ilalabas mo na lang. Tama po ba? At minsan, diba, may problema ka sa sofa ninyo, ang daming stains, diba? Ang hirap magpapasok ng tao sa bahay. Pero ang maganda po sa AYS, yan po ang binigyan natin ng solusyon. Ano yun? Lahat ng mga service providers po natin ay dumaan sa isang masusing screening. Ulitin ko po, masusing screening na kung saan ang bawat service providers ay nagpapasa ng police clearance, NBI clearance, patunay ng kanilang profession or proof of profession, alright? At tumadaan po sa masusing interview na may psychological analysis. Ibig sabihin po niyan, once na nakapasa siya sa interview na may psychological analysis, ay atin na po siyang inilalagay sa app. Ayan po yun. Kasi pwedeng malinis ang record pero may saltek pala. O, sablay ang ugali. Tama po ba? Kaya nga po, yan po ang pinagmamalaki natin sa AYS. Bine-verify natin ng maayos at ating ini-screen bago ipadala sa mga customers ng ating app. Ayan po yan. So alam niyo po, itong mga problema binanggit ko, kasama po itong safety and security concern na ito, ay maniwala po kayo, hindi pa ako pinapanganak problema na yan. Ayan, tama po ba? At ang maganda, meron ng solusyon. Nasa harap po ninyo ngayong gabing ito. Ayan po. Ngayon, syempre, ilagay na rin po natin dyan ang limited access or specialized services. Tama po ba? Ang hirap talaga maghanap, lalong-lalo na yung mga pet grooming or yung mga mahirap hanapin ng mga serbisyo, no? Pero ang maganda po, with AYS, dito pa isang marketplace, lahat ng mga available ay atin ang makikita. At syempre, ilagay na rin po natin yung flexible, convenient booking na kung dati, tayo po ang nag-a-adjust sa service provider sa oras niya, ngayon, meron kaming mahahanap na compatible sa inyo. Ayan po yun. Okay? Ang kagandahan po niyan, syempre, pagdating naman sa opportunity ng ating mga service providers, tayo po ay nakakatulong sa kanilang karera, sa kanilang skill. Dahil kahit saan man sila mapunta, halimbawa po nakapag-asawa, taga Baguio, napunta ng Lingayen, Pangasinan, di ba, o napunta ng Metro Manila, i-on niya lang yung mapa niya for Metro Manila at makikita na siya ng mga kliyente. Ibig sabihin, kahit saan ka mapadpad sa buong Pilipinas, basta mas skilled ka, merong opportunity para sa iyo. Ayun po yun. And syempre, panghuli, di ba, pangalawa sa huli, ay tayo po ay nagbibigay ng opportunity para sa mga small and medium providers na magkaroon ng enterprise level of visibility. Ibig sabihin po niyan, kahit nagsimula ka pa lang pero meron kang skill at magaling ka. Kasing level ka na agad ng mga malalaking negosyo dahil nasa isang app ka na ang target mo ay mga talagang paying customers. Ayun po yun. At syempre, panghuli, meron po tayong robust customer service system na nag-ensure na ang booking mo ay nangyari na maayos. Kumbaga, pag ikaw nag-start mag-book, ikaw ay tatawagan, hanggang pagkatapos ng iyong booking ay tatawagan ka pa din. At ang kagandahan po niyan, aalamin kung kamusta ang iyong experience. At kung merong back job, kami po ang sumasagot noon. Ayun po yan. Alright? Ngayon po mga kapatid, yan po ang mga problemang sinosolve ng AYS na dekada ng problema sa ating bansa. Tama po ba? At imagine kung kasama po namin kayong solusyonan ito for the next coming decades and more, at tayo ang nagbigay ng solusyon at unang-una sa buong Pilipinas, gaano kaya kalaking opportunity itong nasa harapan po ninyo ngayon. Tama po ba? Ngayon, di po ang speaker ngayong gabing ito. Ayan, ako po yan. Mas gwapo lang po talaga tayo sa mga posters, no? Pero, ang kagandahan po, ngayon, kaya ako po ang nagsasalita para maramdaman po ninyo yung ating pagiging seryoso at yung authenticity na para saan nga ba itong advocacy na aming sinimulan. At bakit ang isang IT company na kagaya namin na may malawak na experience ay pilit pumapasok dito sa industriya ng services. At bakit kami naniniwala na ito ang next big thing? At bakit po ito makakatulong sa milyong-milyong mga Pilipino? Ayan, tama po ba? Ayan po yun. Alright, ngayon po mga kapatid, simulan na po natin, ano? Yung next slide. Ang tanong, saan nga po ba ang opisina ng AYS? Ang AYS po, ladies and gentlemen, ang main office po natin ay located sa 12 Xavierville Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City. Ayan, malapit po tayo sa Ateneo. Ayan. Ngayon po, ang kagandahan po nito, ang ating opisina, mga kaibigan, ay company-owned. Ayan po yun. Ibig sabihin po, hindi po tayo nag-rent, hindi po tayo naka-lease. Yan po ay sa atin. At ang kagandahan po niyan, dahil patunay na meron po tayong company-owned office at meron tayong malalim na experience sa IT industry or sa tech industry, hindi po kami nagsimula dito sa industriyang ito na nakaisip lang ng idea at sinimulan ho namin basta-basta na lang. Hindi po. We study, we make sure that we are the right partners. At hindi lang po yun. Kaya ba nating gawin itong sustainable ng tuloy-tuloy? Kumbaga po, kung labanan ng PC, may PC ba tayo? Ayun po yun. So, kumbaga, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito pong ating business ay pinasok po natin with full confidence na kaya po natin itong palakihin. Ayan po yan. Alright? Ngayon po mga kaibigan, ang kagandahan po nito, okay, pumunta naman po tayo sa ating legal papers. Ayan po yun. Siyempre, importante na legal ang iyong negosyo. Tama po ba? Ayan. At the same time po, ang mission and vision po namin, ang mission po natin is we offer convenient, fast, reliable, and secure services. At the same time, siyempre, ang vision naman natin is to be the leading marketplace of service, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa global scale. Ayan, tama na po explain ko sa inyo. How can we be global, no? And how can we tackle the national market? Ayan po yan. Okay, so, mga future kaserbisyo, alam niyo po, na dito po sa AYS, kami po ay nangangailangan ng sobrang daming service providers. In fact, this year, we are looking forward to get 100,000 bookings. Ayan po yun. Ibig sabihin, isang daang libong mga trabaho ang gusto nating makreate, ano? At kailangan po namin ng mga kagaya ninyo na nanonood po sa akin ngayong gabing ito, kaya ako po personal ang nakikipag-usap sa inyo. Dahil ako po ay kumakatok sa inyong mga puso't isipan na baka mapagbigyan niyo po kami dito sa endeavor na ito, na maging partners po tayo sa next big thing ng booking sa Pilipinas. At alam niyo po, sobrang vital at sobrang crucial na magiging role po ninyo kung kami po ay inyong pauunlakan. At i-explain ko po ito sa mga susunod na slides. Ngayon, bago po ang lahat, ako personally ay naniniwala na ang AYS ay magiging mas malaki pa sa lahat ng mga booking platform na dumaan
dito sa ating bansa. Ibig sabihin, mas malaki pa doon sa green, mas malaki pa doon sa pink, at mas malaki pa doon sa orange. Dahil ang data, ang sabi, mas malaki ang industriya ng services dito sa bansa natin. And in fact, nagpapadala pa nga po tayo ng services abroad. Yan po yung mga OFW. Tama po ba? Sa sobrang dami ng mga services dito, kaya pa natin mag-export ng service. Ngayon mga kapatid, bakit ako naniniwala na ito ay mag-i-scale and this can be the next big thing in the country? Unang-una po mga kaibigan, ito po ay nagkasolve ng problema. Problemang hindi lang isang dekada, hindi lang dalawang dekada, hindi lang tatlong dekada problema. Tama po. At alam nyo, ito ay sobrang laki at underserved. At alam nyo po ba, na ang pinag-uusapan nating area na yan ay offline pa hanggang ngayon. Imagine mo, online na ang bayaran. Online na ang pagsakay ng taxi. Online na pagbili ng pagkain. Online na rin ang pagsha-shopping. Pero wala pa rin online sa serbisyo. Tama po ba? At ito po ay disorganized and not digitized. At yan po ang ating golden opportunity or blue ocean. Kung ito po ay makikita ninyo na pinakamagandang mangyari sa buhay ninyo, isabayan niyo po kami. Dahil naniniwala din po kami na ganun din. Sumunod, hindi po tayo nag-iimbento ng kultura o gumagawa ng bagong kultura o bagong behavior. Tayo po ay nagdi-digitalize lang o nagdi-digitize at nagbe-verify ng mga transaksyon. Kumbaga po, kaya nating i-verify si customer, and at the same time, kaya nating verify service provider. Tayo ang platform na magsasabi na pag bilang ko sa EYS yan, legit lahat ng nag-book dyan. Kasi malupit ang verification processes ng EYS. Ayan po yun. Maski customer man or maski user man. Ayan po yun. Sumunod, alam niyo po ba na these services are daily repeatable and ginagamit po ng milyong-milyong Pilipino. Kung ang Grab ay mayroong 600 to 700,000 bookings a day, aba, mas malaki po ang serbisyo. Milyon-milyon. At kung gaano kalaki ang Grab sa Pilipinas na nakikita mo ngayon, wala pa yan sa magiging future natin sa serbisyo. Ayan po yan. Ngayon po, ang kagandahan po, once na nakikita mo ito ngayong gabing ito, ay meron kang opportunity to be the first organized mover. Ibig sabihin po niyan, tayo po ang kauna-unahan sa buong Pilipinas na nationwide scale ng booking ng mga trabaho at serbisyo, professional man o skilled. Ano? Ang kagandahan niyan, tayo po ay nagtatap sa tatlong growing mega trends sa ugali ng mga Pilipino ngayong panahon na ito. Importante na alam natin yung mga trending na mga behaviors na yan. Dahil dyan po tayo magiging entrepreneurial at makakita ng mga opportunity na pwede makasolve ng mga problema ng mga makabagong Pilipino. Tama po ba? So una-una sa lahat, ito pong gig economy. Alam niyo po ang gig economy, yan po ay galing sa sideline or side gig. Ayun po yan. Hanggang eventually tinawag na siyang gig economy, no? Nagiging ekonomiya na ang mga sideline at side gig sa panahon ngayon dahil hindi na uso yung isa lang trabaho mo, isa lang pinagkakakitaan mo sa panahon ngayon. Karamihan po sa atin, may trabaho. Pagkatapos po niyan, may iba pang pinagkakitaan o negosyo. Yung iba naman po sa inyo, may negosyo na, pero meron pang dinadagdag na ibang negosyo. Tama po ba? Hindi na uso ngayon ang isa na pinagkakitaan lamang. Kaya nga rin po siguro kayo nakikinig ngayon dahil gusto nyo rin magdagdag ng pagkakitaan. Tama po ba? At alam niyo po, sa gig economy, dyan natin nakikita na ang mga service providers po natin, hindi na po sila napipirme sa isang regular job. Mas gusto po nila na mas maraming racket dahil mas malaki ang kitaan. Ayan po yun. At yung mga benefits naman ay sila na individually ang naguhulog nito. Kumbaga kung dati kaya nila kumita ng 12 to 15,000 per month, kaya po nila kumita ng 50 to 60,000 sa pamamagitan po ng pagsali sa gig economy. Ano po? O yung pagtanggap ng mga sidelines, rackets, and at the same time yung mga small contracts, ika nga po. Ayan po yan. Okay? Sumunod, yung digital convenience mga kaibigan. Alam niyo po ba na ito ay isang partikular na ugali ng mga Pilipino na karamihan po sa atin ay visible na. Ano po? Importante po dyan yung example po natin na pag-usapan po natin yung mobile booking ng pagkain or online booking ng pagkain. Halimbawa po, bibili tayo ng french fries sa McDonald's, di ba? Alam mo ba, na kapag yan ikukumpara mo, kapatid, sa pagbili ng french fries ng McDonald's sa Foodpanda, ay magugulat ka, may patong na plus 30% sa Foodpanda. Kumbaga, kung 100 piso, pag nag-walk-in ka sa McDo, pag ikaw bumili ng french fries sa Foodpanda gamit yung McDo, piliin mo doon, di ba? Ay magulat ka, 130. At syempre, iba pa yung delivery fee. Ayan, nakakuha po ba? At alam mo ba, na majority sa mga Pilipino, hindi na pinipiling mag-walk-in. Mas pinipili na lang nila magpa-deliver, lalo na pagka yung mga prime time hours. Ayan po yan. Now, bakit? Simple lang. Kapag ikaw kasi mag-walk-in pa sa McDo, imagine mo, yung McDonald's o ng SM, sasakay ka pa ng jeep, lalakad ka pa, pipila ka. Pagkatapos uulitin mo yung pabalik. Kung may kotse ka naman, mag-start ka pa ng sakyan mo, gagas ka pa ng gas, magbabayad ka pa ng parking, maglalakad ka ulit, pipila ka naman doon sa McDo, pag bili mo ng french fries mo, uulitin mo lahat yung pabalik. Kumbaga, ubos ang isang oras mo o 45 minutes mo kung bibili ka. What is additional 30 pesos plus delivery fee? Kung nagawa mo naman yung mga dapat mong gagawin, tama? May meeting ka, natapos mo, nakapag-merienda ka. Tama? At kasama pamilya mo, nagbabanding kayo, hindi nyo na kailangan pang lumabas o mausukan o mag-parking, etc. Darating ng pagkain, tuloy-tuloy lang ang ginagawa ninyo. Tama po ba? Kaya alam niyo po, ang digital convenience nowadays is isang important factor na we need to think about. Kasi kung ang sa maliit na bagay na pagbili lang ng french fries ay kinoconsider ng mga Pilipino mag-online book, paano pa kaya yung mga kailangan nilang serbisyo? Tama po ba? Tama? Eh ang french fries magkano 100 piso? Paano ko yung mga mas importanteng factor na kagaya ng services? Do you agree? Ayan po yan. Sumunod is the home-centered living. Karamihan po sa mga Pilipino prefer to do things at home na ngayon. Kung kahit ako magpapamasahe, mas gusto ko na sa bahay na lang, ibuko na lang sa bahay para pagkatapos sa masahe, tulog na. Tama? Kasi pag pumila ka pa sa massage center, nagdala ka pa ng sakyan mo, inaantok ka na, kasakay ka pa ng sakyan, magdadrive ka pa, pagbalik mo, wala na yung antok mo. Tama? Tama? Kaya tulog ka na sana. Kaya alam nyo po sa workplace, ganyan na ngayon. Pag mag-hire ka, anong unang tinatanong ng aplikante? Meron po bang hybrid? Kahit nga po OJT, ganoon na rin ngayon, tatanungin ka na rin eh. Sir, may hybrid po ba? Na 3 days, pwede po nasa house po ako. Ayan. And the next other days, I'll be on site. Ganyan sila, tama po? Ganyan na ang generation ngayon. People, and even the younger and the older generations prefer do things at home na. At alam niyo po itong tatlong mega trends na nasa harapan ng screen niyo, we can do business on this culture shaping behaviors. And yan. So imagine, you have a business na may kinalaman sa top 3 trends na ito. Tama po ba? At paano kung ang negosyo mo ay may kinalaman sa trends na ito, ano kaya ang opportunity kayang ibigay niya sa pamilya ninyo? Ayan, tama po ba? Kaya naniniwala po talaga ako na ito po ang next big thing dito sa ating bansa. Kasi hindi lang po ito ang isang klase ng presentation na
hindi po pinag-aralan. Kumbaga po, ina-analyze natin ang data. Ina-analyze din po natin ang behavior ng mga Pilipino. At kumbaga, napakalaki po talaga. Napakalaki talaga ng opportunity. Ayan po yan. Ngayon, let me introduce you doon na sa kitaan. Paano nga ba kami kikita dyan sa Gerald? O, ito na po. Let me introduce you to the neopreneur concept. Ang Neo po, ang ibig sabihin po niyan ay bago. Ayan po yan, no? Latin word for new. Kaya nga po, ang pangalan po ng kumpanya natin, Neo Network. Ibig sabihin po, makabagong mga branches ng pwedeng pagkakitaan, Neo Network of Technologies. Ayan, makabagong branches ng mga teknolohiya na pwede pong maging negosyo. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po ng neopreneurship concept, mga kapatid, i-introduce ko po kayo sa rules or flow how a neopreneur can benefit from the platform. Ayan po yan. Alright? So, unang-una, start po tayo ng flow natin. Siyempre, mag-start po tayo sa isang neopreneur. Yan po ang future na kayo. Si neopreneur, ang tawag po natin dyan ay service provider and district. Ibig sabihin po niyan, yan ang ating early adopter sa isang local area. Yan po ang nagnenegosyo ng EYS sa kanyang area at nag-endorse ito sa kanyang mga peers and friends. Ayan po yan. Si neopreneur at tumutulong kay EYS na maghanap ng mga quality at reliable na mga service providers na kanyang i-enroll sa EYS app. Ayan, nakuha po ba? At every time na nabubuo ang service provider, ay si neopreneur ay tumatanggap ng passive income galing doon. Ayan, nakuha po. So, syempre, let's go into the process na. Si neopreneur, maghanap ng service provider. Ayan, halimbawa po, wedding singer. Ayan. Ang wedding singer po ba ay isang klase ng service? Yes. Ayan, in demand yan. Tama po ba? Ngayon, ang role naman ni AYS ay siya ang technology provider, opportunity giver, and SP verifier. At the same time, siya na rin po ang nagpapasa niyan sa customer, o nagbibigay ng visibility. So once na tayo ay mayroong bride-to-be na nag-search sa AYS app at nakakita ng wedding singer, at yun ay kanyang binook sa araw ng kanyang wedding, ito po ang pwede kitain ng bawat isa. Ayan po yan. Si neopreneur, mga kaibigan, ay kikita ng 5 to 10%. Ayan po yun. Si service provider naman ho, ay kikita ng up to 80% at si AYS naman ay mayroong 10%. Ayan po yan. Ngayon, alam niyo po ba na ang nangyayari, itong pricing na to ay pinakamababa in the market. Bakit? Kasi si Grab, 33%. Si Foodpanda, ganun din, 30%. Si Shopee, ganun din ho, 30% din. Tayo po, ang kinukuha lang po natin sa booking, 20% lang. Ayan. Malaking-malaki pa rin po ang napupunta kay service provider. Ayan po yun. Ngayon, ang maganda, kung sakasakali po na ito ay gagawin mo na ikaw mag-isa, ay aabutin po kayo na napakalaking puhunan. Tama po ba? Kasi di biro ho. Hindi mo biro ang magtayo ng isang tech company. At yung iba po dyan, nadadaya pa minsan na nagpapagawa sa ibang freelance na kung saan hindi naman nila expertise at nagpagawa lang sila. Eventually, nawawala din yung project. Tama po ba? Pero tayo po, dahil tayo ang may-ari ng kumpanya ng IT at tayo may-ari ng source code, ng database at sarili nating idea ito, ay masabi po natin na solido ang pundasyon o pagkakatayo ng ating concept. Ayan po yan. At alam niyo po mga kaibigan, ang good news po, hindi nyo na kailangan pang mamuhunan ng ganyan. Dahil ginawa ko na po yan para sa inyo. Ayan, nakuha po. Ang maganda, dito po, sa AYS, ay meron na lang pong maliit na puhunan na mag-silbing capital commitment nyo na nga lang po para masabi natin na kaya po natin pagsama-samahan na tayuan itong ating responsibility sa ating negosyo. Ayan po yan. Alam niyo po mga kaibigan, pag-usapan po natin, magkano naman ang puhunan sa negosyo na yan, Gerald, no? So una-una po mga manonood po natin, mga future neopreneurs, ang original price po talaga ng ating system based on its programming and latest technologies, yan po ay nasa 638,000 pesos. Pero right now, yan po ay nagsisimula lang sa value na 14,888. Ayan po yan. And that is limited. Ano? Ngayon po mga kapatid, 14,888, matanong ko lang po kayo para po sa inyo. Malaki po ba yan o maliit? Pa-comment naman po sa comment section. Antayin po natin. Alright? Ngayon, habang kayo po ay nagtatayap kung ano po ang inyong opinion, alam niyo po mga kaibigan, ang 14,888, malaki o maliit, ay nakadepende po sa tanong. Ayan, depende po sa pinag-uusapan. Bakit po? Bakit depende sa tanong? Simple lang po, ladies and gentlemen. Ganito lang po kasi yan. Kung 14,888 atin pong pag-uusapan ay gastos. Kapatid, malaki yan. Bakit? 14,888, ibili mo ng lechon, mag-birthday ka. After nung kainin yung lechon, ano sunod na mangyayari? May lalabas bang piso, 2 piso, 10 piso, 100, 200? Wala, kasi tao dyan, gastos. Tama po ba? Ngayon, bumili ka ng bag. Kada sukbit mo ba ng bag, bilang mo pa ng shoes, ang halaga 14,888. Kada sukbit mo ng bag, kada kaskas mo ng sapatos mo, walang 100, 500 na lumalabas. Kasi gastos. Tama po ba? O ito pang huli, smartphone, bumili ka. Sure ako mas mahal pa yung smartphone na hawak mo ngayon. Pero kung yung 14,888, ibibili mo ng smartphone, kaibigan, kada pindot mo ng smartphone mo, may nahuhulog ng 500, 1,000. Di ba? Wala. Tama po. Ngayon, hold your questions lang po, no? Mamaya, sagutin po natin yung mga questions na yan, mga kaibigan. Pero yan po, tinatapak po nila yan sa kanilang mga serbisyo. Kumbaga, may patong na yun, no? Ngayon, ganito po. Yung 14,888 na yan, pag-usapan naman natin, kaibigan, negosyo. Ayan. Anong negosyo ang kaya mong itayo sa 14,888 na pwede kang kumita ng 600,000 pesos? For example. A 14,888 na puhunan, kaya kumita ng 6 digit. Ang tanong ko, mga kapatid, may maitayo ba tayo? 14,888, kaya mo magtayo ng sarili mong Starbucks? Ayan, hindi, no? Ito po, sarili mong McDonald's. Hindi pa din. O, ito po sa pinaka-realistic. Sari-sari store po, mga kapatid. Kaya po ba? Hindi pa din. Imagine mo kay sari-sari store, hindi pa tayo. Bakit? Signage pa lang po, kulang na yan, saka business permit. Tama po ba? Wala pa yung rep, wala pa yung naman ng sari-sari store mo. Do you agree? Ang puhunan po ng sari-sari store, 50 mil po talaga. Ganun po kalaki, 40 to 50,000. Wala pa doon yung yung pwesto, wala pa dyan yung babayaran mo tindera mo. Ayun yan. Pero ito maganda. 14,888 ngayong gabing ito, may sense, kaya kumita ng maganda na 6 digits. Meron technology, at ang kagandahan po yan, may napakalaking opportunity nasa harapan po ninyo. Yun po ang AYS. Ngayon, anong kapalit ng 14,888 once na kayo po yung start? Una-una, magkakaroon po kayo ng business kit. Sa loob po yan, may kasama po yan 2 marketing materials like tarpaulins. At the same time, sa isang package for 14,888, meron kayong e-franchise. Ang mangyayari po dito ay meron po kayong 30 service provider activation slots. Ayan po yan. Ano ibig sabihin po ng 30 service provider activation slots? Ibig sabihin po yan, sa isang franchise, 30 tao po ang pwede niyong ilagay. Ayan po yan. At ang maganda, may kasama po yung business guide. At the same time, meron po itong personalized website with inventory and accounting. Ano pong ibig sabihin po nun? Sa isang website, mga kapatid, lahat ng transaction na nangyayari na may kinalaman sa AYS, automatic pong nagre-record. Ibig sabihin, di mo na kailangan mag-ledger. Di mo na kailangan
sulat sa QuickBooks. Ayan po yun, no? So, ibig sabihin, kahit tulog ka, o nasa trabaho ka, or busy ka, basta may nag-book, automatic nag-record yan. Kita sinong binook, anong binook, tama, magkano, anong oras, anong date, magkano kinita mo bilang neopreneur. Nakalista po yun. Ayan po yan. So, lahat ng transaction na mangyayari from very beginning that you started AYS and up to, duluhan, and up to present, no? Nare-record automatic. Ayan po yun. At syempre, ito, good news, ang 14888 is a lifetime puhunan. Ayan po, wala na kailangan pang ilabas. At syempre, wala nang additional cost on technology upgrade. Ayan po yan. Now, pag-usapan po natin, ano naman yung mga pwede nating kitain or mga modes of earnings dito po sa ating negosyo. So, una-una, meron po tayong 7 ways to earn. Ang first way to earn po natin, mga kaibigan, is si neopreneur, pwede rin hong maging service provider. Ayan po yan. So, maganda po yan, you will get 90% of the booking. So, ngayon, ang kagandahan po nito, sa AYS kasi, si service provider ang nasusunod sa price. Ayan, bakit? Bakit walang standard price? Simple lang po. Kasi pag nilagyan mo ng standard price yan, isang market lang ang tinatamahan mo. Halimbawa, ang standard price mo, pang low end lang, yung pinakamura. Maniwala po kayo yung high end, yung luxury market, hindi sila naniniwala pag sobrang mura, feeling nila, sobrang cheap. Ayun po yun. Pero, kung yan po, ang bawat service provider ay bibigyan mo ng kalayaan, maglagay ng presyo according sa quality ng kanilang service. Tatamaan mo lahat ng market, yung low end, yung mid end, at high end. Ayan po yan. Pag-usapan na lang po natin yung concept sa massage. Sa massage, meron pong iba't ibang klase ng presyo. Kahit po sa labas, ganyan din nangyayari. Tama po, may low end, may mid end, may super luxury, nakagaya ng mga nasa high-end spa centers na 1,500 to 4,500. Meron din naman pong massage na 300 lang. Tama po ba? At may mga market na pinupuntahan. Ganun din po dito. Ang maganda po niyan sa ating first way to earn, kung kayo po ay merong skill as a neopreneur, pwede nyo pong i-connect yan. Pwede rin po kayo maging service providers. Ayan po yun. Sumunod, second way to earn naman po natin is kung ayaw mo namang ilagay ang iyong skill at gusto mo lang maging business person inside our platform, pwede po kayo magrehistro o mag-enroll ng mga kilala ninyong service providers, alright? Sa AYS. At ang maganda po niyan, meron po yung pwede mo silang singilin ng enrollment fee na 500 pesos. So 500 times 30, 15,000, gawin na po mo. Tama po ba? Ngayon, ganito po yan, mga kaibigan. Ang kagandahan po nito, yan po, lifetime na rin po sila. Wala na pong recurring fees or hidden charges or annual fees. Wala na pong gano'n. That's lifetime. Ngayon, ang kagandahan po nito, paano naman kung wala kang kilalang service provider? Ito po maganda. Meron po kaming system na ituturo sa inyo na sa pamamagitan po ng ating digital marketing training, kaya mo punuin yung 30 slots na yan ng 2 linggo. Ayun po yun. Meron tayong sistema niyan na kung saan i-apply mo na lang. Ayun po yun. Ngayon po, ang kagandahan po nito, mga kaibigan, maraming mga neopreneur madiskarte. Ayan, bakit? Kasi yung iba, basta magaling ang ginagawa, nililibre nila ng enrollment fee. Bakit nila nililibre? Kasi po sa third way to earn, ito po talaga yung totoong kitaan. Sa totoong kitaan po nito, ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, is, sabi dito, you will earn 5% for every service provider booking na nangyayari sa inyong platform o sa mga naipasok mong service provider, kada booking nila, meron kang 5%. Ayan, kaya po yun, Ngayon, mga kaibigan, ang kagandahan po nito, once naging neopreneur ka, dito ho, meron tayong training. Ulitin ko ho, merong training. Ang kagandahan po nun, mga kapatid, tuturuan ka namin magkaroon ng digital presence na kaya mong punuin yung 30 service provider slots na yan in 2 weeks. May kakilala ka man o wala kang kilalang service provider. And in fact, yung mga neopreneur po na nag-send sa inyo ng link na to can attest to it, na kami po ay nagpapatraining talaga at nagtuturo kami ng mga tamang technologies and strategies to fulfill the 30 slots in 2 weeks. Ayun po yun. So kahit wala kang kilala, hindi importante. Gawin mo yung system, magkakaroon ka ng service provider. Ayun po yun. Ngayon, ang kagandahan po niyan, paano kung may kakilala ka pa? Tama ho. Ngayon, imagine, sabihin na lang po natin, meron kang na-register na teacher. Meron po ba kang kilalang teacher? Ayan. Ngayon, yung teacher po na yan, syempre, hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya sa kanyang regular job. Gusto rin niyang mag-participate sa gig economy. Tama po ba? At syempre, itap din yung 3 growing megatrends. Tama ho. Ngayon, ganito po yan, mga kaibigan. Ang kagandahan po ng konsepto natin na to. Syempre, ikaw mag-marketing para sa kanya. Tama, siya naman mag-provide ng service. Ang kagandahan yan, pag yan sa app, every time na yan po ay nagbubook o binubook rather, meron po kayong 5% sa lahat ng booking ni teacher. Ngayon po, eto po yan. Imagine mo na lang kung marami kang teacher na nilagay. Nakalima ka. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magkaroon ng sariling tutorial center na mamuhunan ka ng pwesto, na magpa-construct ka, dahil sa AYS lang, sa maliit na puhunan, kumikita ka na sa tutorial industry. Maganda? Sumunod. Paano kung minilagay ka pang magaling manghilot o magaling sa massage? Ayan. Di ba? Yung mga therapeutic massage na yan. Tama? Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ay siyempre, una-una po sa lahat, kada booking, may 5% ka. At imagine mo to. Paano kung marami kang nilagay na expert sa massage? Pero ito, good news. Pansinin po natin. Isa lang ang puhunan mo, pero ilan ang negosyo mo? 2. Tama? Isang app, pero meron ka ng negosyo sa tutorial o tutoring industry. Tama? Tutorial industry. At meron ka pang negosyo, saan? Sa tinatawag po natin na wellness or massage industry. Ayan. Nakakuha po. Panalo po ba yun? 2 na negosyo mo, isang app. Ito pa maganda. Paano kung dinagdagan mo pa ng isa? Kasi meron kang mga sources naman o kakilala o na digital marketing po natin na mga home cleaners. Ayan, tama po ba? At ang kagandahan po niyan, alam niyo po, nowadays, ang home cleaning ay isang napakalaking industriya. Especially sa mga highly urbanized areas na sobrang busy, na nagtatrabaho, nagpapalinis na lang ng kondo, at kung ano-ano pa. Tama po ba? At alam niyo, hindi lang yan nasa highly urbanized districts, no? Even nga po, katabi ng mga areas na yun, ganun na rin po ang nangyayaring behavior. Ang kagandahan po niyan, pwede ka na rin kumita sa home cleaning industry. At ang maganda niyan, isang app lang, ilan na business mo? 3.
Ngayon, ang maganda, pwede ka palang mag-expand, hindi mo na kailangan magtayo ng mga pwesto, no? At ang kagandahan po niya, pinasok mo na rin yung nails industry, yung creatives industry, o yung photography and videography. Sama na rin natin yung locksmith, sama na rin natin yung tutor ng music, sama na rin natin yung home cleaning ulit, at yung aircon cleaning and repair industry. Napakalaki din po niyan. Dahil ang Pilipinas sa isang tropical country, maraming nag-aircon po dito. At ang taas po ng demand sa paglilinis ng aircon at pag-repair niyan. So imagine, giving Filipinos opportunities na magkaroon ng customers. At bawat booking nila, meron kang 5%. At ang maganda niyan, tinrabaho mo ng isang beses, pero ang komisyon, sunod-sunod. Ayan, maganda po ba yun? Alam niyo po, nakakatawa, ang ating negosyo ay hindi lang po pang small area. Ito po ay non-territorial. Ibig sabihin, pwede po ito sa buong Pilipinas. Andito ka ngayon sa Quezon City, pero meron kang gustong ilagay na service provider na tour guide sa Palawan. Pwede ba yun? Ay, pwede ho. Wala po ditong tinatawag na territorial boundaries. Ayan po yan. Paano kung nilagay ako ng doktor sa Roa City? Pwede ba yun? Pwede. Paano kung nilagay ako ng accountant sa Davao? Pwede pa rin ba yun? Pwede ho. Ayan po yan. Ngayon, bigyan ko po kayo ng sample projection. For example, meron po kayong 8 service providers na meron 5 bookings a day. So that is 40 bookings. Let's say, na 500 ang kanilang minimum booking. Sa 500, that is 20,000 a day. Kunin mo ang 5%, yan ay 1,000 pesos. 1,000 pesos na nangyari ng isang araw, puhunan mo 14,888, panalo na. O ito kunin mo araw-araw, 30,000 per month. Take note 8 pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano kung 30 yan? Tama? Ito set the expectations right, mga kaibigan. Imagine mo, na mahunan po kayo ng 14,888 sa ating business. Napakaliit na puhunan kung negosyo pag-uusapan. Tama po ba? Ang tanong po, may binayaran po ba kayo pwesto? Wala. Nagbayad po ba kayo ng mga empleyado o tao? Wala. Nagbayad po ba kayo ng kuryente? Wala. Tubig, nagbayad ka? Wala. Ibig sabihin po, ito ang business na walang operating expenses. Tama po ba? Kasi wala rin naman ginamit ng business supplies. Tama po ba? Walang umiikot na inventaryo. Tama po. Ibig sabihin yan, lahat ng perang papasok sa'yo sa AYS, diretso po sa bulsa ninyo. Ngayon, ikumpara po natin yan sa isang traditional na negosyo. Halimbawa po, sari-sari store. Yan po. Ang puhunan magkano? 50,000. Tama po ba? Ngayon, ikaw ay namuhunan 50,000, nag-operate ka sa sari-sari store. Siyempre, kailangan mo na ng location. Tanong, magbabayad ka ba ng renta? Oo. Tama? Sumunod, magbabayad ka ba ng tindera? Yes. Magbabayad ka ba ng kuryente? Magbabayad ka ba ng tubig? Tama. Siyempre, may mga permit kung ano-ano. Tama po ba? Pero ito po malupit. Hindi naman lahat na napupunta sa pera ng sari-sari store ay kinita na agad ng may-ari. Tama po ba? Kasi minsan, yung tindera mo, pag dumarating yung boyfriend niya, ano pa nangyari? Inaabot yung mga chichirya. O ito, magkaros ka muna. O ito, mag-soft drinks ka muna. Paano ko nalaman? Nung bata ko nakikita ko yan. Ngayon, ito po yan. Hindi lahat ng kinikita ng sari-sari store dumediretso sa bulsa ng may-ari dahil merong mga gastusin. At may mga gastusin na hindi inaasahan. Di ba? Kagaya, pananlibre yung tindera mo. Tama po. So, kumbaga, kung ikukumpara mo ang puhunan ng sari-sari store na 50,000 at puhunan ng AYS, ay di hamak na mas panalo itong pinag-uusapan natin. Tama po ba? Ngayon, ang kagandahan po nito mga kaibigan, sino gusto ng good news? Ayan, i-comment mo naman sa comment section kung gusto mo ng good news. At kung isa ka sa unang 5 na magiging neopreneurs natin tonight, tayo po ay namimigay ng special promo. Ano po yun? For the first 5 na magiging neopreneurs natin tonight, yung 5% mo, gagawin kong 10% lifetime. Ayan. And these are for the first movers, no? First mover advantage po tawag natin dito. Na ginagawa po natin 10%. So imagine kung 10% yan, mga kaibigan, 8 service provider, kunin mo 5 booking, that by magiging 20K a day, kunin mo 10%, that is 2,000 pesos. At magiging 60,000 pesos na potential income mo kung 8 pa ang yung service providers. Paano kung 30 na yan? Ngayon ito po maganda mga kaibigan, mga kapatid na nanonood ngayon, no? 60,000. Makabayad ka na ba ng utang mo sa credit card? Oo naman. Yung balance mo ba sa tuition fee ng anak mo, kaya mo na bayaran ng cash? Oo naman. Ito pa, yung matagal ng hinanaing ng pamilya niyo sa probinsya na bubong na hindi natin mapalit-palitan kasi kailangan palitan buong bubong, di ba? Kaya mo na bang palitan? Oo naman. Tama po ba? Ngayon ito pa, ang kagandahan po nito, yung hinuhulugan mo bang sasakyan na minsan nagkukulang ka pa ng paghulog. Magkukulang pa ba? Hindi na. Bakit? May AYS na kasi. Tama po ba? At ang maganda po niyan, ito po pinaka masarap sa pinapasok po nating industry. Kumikita ka na, nakakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga Pilipino. Kumita ka, may kumita din iba. May pamilya na nagkakaroon ng dagdag savings, may pamilya na nakakapag-aral ng anak, may pamilya na natutulungan ng pangtustos nila dahil sa'yo, dahil naging neopreneur ka. Maganda po ba yun? Maganda? Alam niyo pa mga kaibigan, hindi lang po yan. To spice everything, ang next way to earn po natin is, ito po nakapromo din ito, di ba? At right now, if you appreciate this opportunity, right now po, ang fourth way to earn po natin ay naka-unlimited na AYS user registration. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang sa service provider kumikita ng 5%. Pati din sa mga napadownload mo bilang isang neopreneur. Ano ibig sabihin nun? Pag-downloadin mo ng AYS ang iyong mga kapatid, kaibigan, kakilala, katrabaho, yung mga kay po ninyo, kaibigan, kapatid, katrabaho, kakilala, kakabatian, yan, kasimbahan, isama mo na rin. Kahit po yung mga kaaway, mga kapatid, ayan, isama na rin po natin yan. Every time na nagbubook sila sa AYS ng mga serbisyo, 5% po na binubuk nila sa buong buhay nila, income po ninyo. Ayan, maganda po ba yan? Ayan, ibig sabihin, hindi lang po tayo kumikita sa services, tatalin po sa customers. Ganyan kaganda ang neopreneurship opportunity. Ngayon, kung ito po kakaririn po ninyo, imagine mo ilan ang friends mo sa Facebook. Meron po ba dito ang friends po ninyo sa Facebook, 2 lang? Mami at daddy pa. Ang naman ganun, tama po ba? Yung iba po sa inyo, siguro meron 500. Yung iba may 1,000. Yung iba sa inyo, grabe, may 3,000. Tama po ba? Imagine getting only 25% ng mga yan. Imagine po natin ano mangyayari. At paano kung karirin mo? Imagine, you'll get 50 users equals to 50 bookings per day, no? In one day. With a minimum booking fee of 1,000 pesos. That is 50,000 total bookings. Kunin mo 5%, meron kang 2,500. Tama ho. O ito, pwede na po ba sa atin, nagpa-download lang tayo ng AYS sa lahat ng mga kaibigan kakilala natin, meron na tayo 75,000. O paano po mangyayari yan? Simple lang. Manala nyo po yung dashboard ninyo, yung online website. O doon po, pwede nyo makuha yung inyong registration link or registration QR code. Nagamit po ang link na yan at QR code na yan, mga kaibigan, ipapasa nyo lang po yan sa inyong mga tropa o inyong mga kakil, yung mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kasimbahan.
kabatian. Ayan. At ano-ano pang kaaway, isama na rin po. Ang kagandahan po ng mga kaibigan ay una-una po sa lahat, pag na-download po nila yan gamit ang link ninyo at QR code ninyo, nakalink na po ang kanilang apps account ninyo forever. At ang good news po doon, lahat ng transactions nila sa ating platform ay meron kang rebate na 5%. At ang maganda doon, kita mo, gamit po yung dashboard. Halimbawa po, nagpamasahe siya 2 weeks ago. Kita mo yun sa iyong dashboard. So pwede mo siyang tawagan, oy friend, nakita ko 2 weeks ago, nag-book ka ng massage. Syempre, alam mo ang massage, dapat yan. Every 2 weeks, at least meron. Baka masakit na likod mo sa stress mo, o baka na-stress ka sa work mo. Meron akong service provider na pwede ibigay sa'yo. Ayan po yun. So ang kagandahan doon, pwede kang mag-resell ng bookings, no? At ang kagandahan doon, paano kung user na nag-book, ang binook niya, service provider mo. Ayan. O, di ba? Edi, magkano nakita mo, 10% na. Paano kung first mover ka pa, may additional ka pa 5%. Napakaganda po talaga ng ating opportunity. Ngayon, pagdating naman po sa tinatawag na social networking, ganun din ho. Nagko-connect din mo tayo at nag-invite din mo tayo. Ini-invite natin yung mga kaibigan natin ng high school para maging friend, tama? At pag nakita ka ng mutual friend through that connection, ina-add mo na din. Sila, ganun din, vice versa. At usually, yan po nakikita natin sa Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. Ayan, sa YouTube, nagpapa-subscribe ka. Di ba? Nag-i-invite ka na, subscribe naman ako, follow for more. Ayan, so, nag-i-imbita ka. Tama po ba? So, ibig sabihin, sa social networking, nag-i-invite ka, nagko-connect ka ng tao. Sa networking naman namin sa information technology, ganun din. Nag-i-invite ka ng software, pinag-connect mo sila. Di ba? Ngayon, pagdating naman po sa events, alam niyo po ba may ganun din? Ayan po yun. Yung events, networking. Alam pong ibig sabihin nun? Meron kang product. Gusto mo makilala ka o supplier ka. Eh, syempre, pupunta ka ng expo. Ayan. Tama po ba? Ayun yun. Ngayon, networking pa din yun. Sumunod. Ito, yung network marketing, o baka dito ko kayo pamilyar. Yung mga nagbebenta ng lotion, nagbebenta ng supplement, nagbebenta ng sabon, nagbebenta ng gluta, nagbebenta ng kape. Ayan, pamilyar po ba kayo dyan? Yan naman, nag-invite ka ng mga tao para magbenta ng mga produkto na yan. Ngayon, sa EYS po, ito naman po tayo. Ito yung flow natin. Service, si Neopreneur, nag-i-invite ng service provider na i-enroll natin sa marketplace, na kinoconnect po natin sa EYS, na kinoconnect po natin sa mga nag-download at magda-download pa. Yan po ang flow ng networking natin. So, tawag po natin dyan, EYS, Neo Network Networking. Ayun po yan. Na kung saan, papansin mo, connect. Ngayon, ano yung hindi maganda na iniiwasan natin o yung Ponzi scheme na tinatawag? Hindi ibig sabihin na networking, Ponzi scheme na. Kasi bakit? Itong sa IT ba? Ponzi ba yan? Ito bang social networking? Ponzi ba to? Ito bang events na to? Ponzi ba yan? Ito, paano mo nasabing Ponzi to? May mga produkto to. Ang Ponzi scheme, ito po yun, explain ko, no? Ang pyramiding o Ponzi scheme na sinasabi po nila, ay nag-form po yan na pa-pyramid. Kaya nga po pyramiding, no? Ang problema dyan, wala po yung produkto. Walang serbisyo. Walang opisina. Walang legal na papeles. Ang promise nila dyan, kikita ka nung wala kang gagawin. Ibig sabihin, invest ka dito, kikita yung pera mo ng 30% weekly, tapos hayaan mo lang doon. Wala ka nang gagawin talaga. Ganun yan sila. At ang problema natin dyan, ayaw natin yan. Dahil maraming inaargabyadong tao yan. Tama ho. Ngayon, ang maganda, dito po sa EYS, sobrang layo po natin. Hindi po milya-milya. Universe po ang layo natin sa konseptong ito. Ganito po yan. Ang aking serbisyo, merong produkto at merong serbisyo. In fact, meron nga po tayong mga nabibigyan ng trabaho. So, anong illegal doon? Tama po ba? Anong ka-ponzi-ponzi doon? Tama po. Sumunod, meron tayong legal papers. At meron tayong opisina. Ayan. At the same time, kung kami illegal, hindi mo kami makikita sa Play Store. Hindi mo kami makikita sa Apple Store. Dahil ang hirap makapasa na magkaroon ka ng sarili mong legitimate doon na upload ng app o ng software. Dahil po yan, pag nag-update, ano po, kumbaga minsan may mga exam pa. Ayan yan. So pagdating sa data privacy, kasama na rin po lahat yan. Ano ho? Siyempre, ang maganda po sa atin, ang maganda, ito po, effort-based business. Malala mo kanina, lahat ng pinakita ko na way to earn, lahat yung may effort. Pero ang pinagkaiba lang natin sa ibang industry, pag ikaw nagbenta ng sasakyan, nag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit ng sasakyan. Tama po ba? Pag ikaw nagbenta ng kondo o nagbenta ng bahay, mag-effort ka. Pero after nun, kailangan magbenta ulit para kumita ka. Tama po ba? Ngayon, ikaw nagbebenta ka ng nasa industry ka ng retail, ganun din. Nagbebenta ka ng mug, nagbebenta ka ng phone, nagbebenta ka ng electric fan, o nagbebenta ka ng gym equipment. Kailangan mo ulit makabenta para kumita ka. Tama po ba? Ganun din. Kung nasa food industry ka, kailangan may bumili sa'yo ng pagkain para kumita ka ulit. Tama po ba? Ngayon, ito maganda po sa entrepreneurship concept po natin. Dito may effort din. Isang beses, magre-refer ka, magsusourcing ka ng service provider. Pero ito maganda. Isang beses mo tinitrabaho, pero okay lang ba? Tuloy-tuloy naman ang income. Okay lang. Isang beses mo tinitrabaho, isang beses ka nag-sourcing, pero every time na nabubook yan gamit ang ating marketplace, ang ating app. Sunod-sunod naman ng 5% commission mo. Tama? Kumbaga, isang effort, pero napapakinabangan mo ng tuloy-tuloy. Ayan po yan. Para ka nagpaparenta ng bahay, isang beses mo binili, pero dahil pinaparenta mo, buwan-buwan meron kang kita. Tama? At alam niyo po, yan ang aming way in order for us to do the business on a nationwide scale. We need allies like you na magkakaroon ng interest dito po sa ginagawa po natin na napakagandang platform. Ang success is a matter of choice. Pinipili. Hindi po kusang aksidenteng nangyayari. Sa buhay po natin, araw-araw may mga dumadang opportunities. May mga opportunity na tinatawanan lang natin. Mga opportunity na kinakalimutan lang natin. At may mga opportunity na ginagrab po natin. Ngayon ang AYS po kumakatok po sa harapan ninyo bilang isang opportunity. Ang tanong, anong gagawin mo?